Gaano katagal ang proseso ng pag-ibig? Hello po, ako po Cindy Hapiel, Division Manager po ako ng Dreamhouse Realty, focusing on our project sa Naik, Cavite. Buong Cavite po kasi taga Naik lang po ako. Kung ang tanong mo po is gaano katagal ang proseso, kung kwentuhan ko po muna kayo, dalawang situation. Kung pre-selling po, medyo matagal po ang proseso natin dahil unang-una, babayaran muna natin in full payment yung equity na sinasabi. Kapag na fully paid yan, mag-i-email sa buyer si developer kung ano yung mga dapat i-update na mga requirements. Lalong-lalo na yung ating mga COE, payslip, ESAB, lahat po na i-a-advise sa ating ipasa. And then, depende po kung may papapirmahan pang mga bagong documents, directly naman tayong ini-inform. Kung yan po is yung ating pre-selling. Kasi kapag na fully paid yung ating equity, saka pa lang po mag-start ang ating proseso. Napansin ko po kay Pag-ibig, hindi naman na po ganun sobrang katagal. Pwede mo din pong itanong, pwede nating itanong sa developer kung ano yung schedule ng filing nila kay Pag-ibig. Huwag pong mahihiya pag may mga gusto pong malaman. Maganda na pong nalilinawan po ang isip ng mga buyer doon sa mga gusto nilang malaman. Ngayon po, pre-selling po yun, so medyo matagal. Ngayon po, pwede mo naman din pong itanong, pag may option kang mag-advance payment or mag-full payment ng equity, kung okay ba. Kasi kung malalaman mo kung kailan ang filing, pwede mong matansya yung savings mo kung pwede kang mag-advance payment para makasabay ka sa pagpa-file or kung kailan matatapos ang construction ng block, kung nasaan ka, yung mga ganyan pong mga pwede mo naman pong itanong. Wala naman pong masamang magtanong kasi ito ay ating housing loan. Lahat ng dapat nating malaman ay magandang maitanong po natin sa mga agent at sa mga coordinator. On the day of the tripping, reservation, pwede na natin yung malaman. Kumpara naman sa ating mga RFO, mas mabilis po ang proseso nila kung mababayaran ng mas maaga ang equity. Kasi yun lang din naman po ang unang dapat ma-clear natin bago ma-start yung ating proseso. May dalawang situation. Ang RFO po, meron tayong sinasabing RFO pero ang option is merong 12 months. Tayo po ay nakadepende sa option or sa choices or sa kakayahan ni buyer na magbayad ng equity. Kaya kahit sabihin natin meron ng mga unit na RFO, pero kung hindi pa din mababayaran or maki-clear out ang full payment ng ating equity, hindi pa po mag-start ang proseso. Pero po, hindi lahat ng developer, pero may mangilan-ngilan po, like in Pacific Concho, I believe, sumasabay po yung equity sa down payment. May mga ganyan po na mga project, as well as yung ating Greenville. Sa Greenville naman po, habang nagda-down payment ka, nakatira ka na, so para ka na nangungupahan. So may mga ganyan po, pero hindi lahat po. Kaya lagi kong binabanggit na iba-iba po ang mga developer conforme sa kung anong estado nila or status nila sa housing na inavail mo. Okay po. RFO, kapag narinig mong near RFO, ongoing construction, yan yung may mga possibility pwede mo siyang i-advance payment yung equity. No pressure kung may budget lamang po. Hindi naman tayo pinipressure ng mga ahente. Ang mga ahente ay nakadepende lang sa kapasidad ng aming mga buyer. Kaya nabanggit ko po kanina, may RFO unit kami pero ang piniling equity term ni buyer is 12 months. So kahit po gawa na yung bahay, aantayin natin na ma-fully paid in 12 months yung equity bago natin iproseso sa Pag-ibig yung ating housing loan. Lagi po magtanong, sabihin mo po, ma'am, may inaasahan kaming fund around May. Pwede po ba kaming mag-advance payment ng mag-advance payment? Pabor po yan sa both side. Sa developer, para matapos na yung payment term mo. Sa buyer din po, para wag nang mag-antay ng mahabang panahon. Nangyayari po talaga yan na may extra fund si buyer
gusto niya pong mag-advance ng down payment para wag niya nang paabutin ng 12 months kasi nga po aware na sila na kapag na full payment na po pala kami, Ma'am Cindy, 'pag na full payment pala ng equity, mas mabilis pa ang proseso. Totoo po 'yan. Kasi 'pag mga RFO, near RFO, alam na ng developer ang timeline kung kailan matatapos ang construction, ilang percent ng construction ang allowed na ipasok kay Pag-ibig. Let's say for instance, ang nakuha mo is reopen sa Block 8. Ito ba ang isang senaryo. Halimbawa, for Block 8, malapit na siyang may schedule na siya for filing sa Pag-ibig. Halimbawa, yung Block 8, Lot 8, nabitawan ng unang nag-reserve, naging delinquent, hindi nakakabayad hanggang natigil or nabitawan niya yung unit at nakuha mo siya. Pag mga gano'ng sitwasyon, pwede mong itanong, "Ma'am, kailan po ang schedule ni block number 8 na mag-start ng processing?" Kasi baka mahabol namin na mabayaran yung down payment at makasabay po kami sa filing nung bloke number 8, ganyan po. Madalas pong nangyayari yan at yan po ang option ng ating mga buyer na naghahanap ng RFO, ayaw na mag-antay ng sobrang tagal kasi meron naman silang fund for the equity. Yan po yung mga pwede nating maging option. I believe sa 13, si Villaverde sa 13, nung mga nakaraan may mga ganyan po kami. May mga malaki po ang naging promo. Ang natabas sa discount is around 100,000. From 202, naging 102 lang ang down payment. Yun po, may timeline na yun ng filing. So, pwedeng bayaran ng 6 months. Depende po doon sa ating computation na binibigay ng developer. Pero ang gusto ko lang pong malinawan, kasi ang mga buyer po napapansin ko nahihiya silang magtanong. Hindi po kasi alam ng ng mga ahente kung may fund po kayo for advance payment, kung option nyo yung mas mabilis kayong makalipat. Huwag po kayong mahihiya na magkwento sa mga ahente para yung pangangailangan nyo ay mabigyan ng solusyon or maalalayan kayo ni agent na, "Ay Ma'am Cindy, pwede palang pwede palang mag-advance payment sa equity. Akala kasi namin Ma'am Cindy 'pag sinabing 12 months to pay, talagang aantayin namin 12 months to pay." Yun po ay may special situation yan. Kapag may mga developer po kasing naka-PDC or naka-post dated check. Pag naka-post dated check po kasi is fixed. Halimbawa, ang down payment ko Ma'am Cindy is 25,000, naka-post dated check po yan. Special situation, tanungin mo po si developer. Developer, may inaasahan kami. What if po may darating kaming fund in 3 months time at gusto naming mag-advance payment sa equity, ano po ba ang pwede maging option? Kasi ang ibang developer naman natin is naka-over the counter. Ibig sabihin, walang exact amount na inaantay. Like for our Istana Tansa project and Istana Tansa Villas, pwede kang mag-advance additional down payment. Pero doon sa 200,000 plus na down payment, pwede kang mag-add. Mag-recompute sila in 2 years time after matapos mo ang 24 months. Kung magkano yung naging down payment mo for the whole 2 years, ililess yan sa total contract price, may kakaroon ng computation. Ibig ko lang pong sabihin, imbis ang nahulog mo is 200,000, ang nahulog mo is 300,000, liliit po ang ating loanable as well as our salary required and yung magiging monthly sa Pag-ibig magbabago din. Hindi po lahat ng developer, kaya maganda po na magtanong po tayo sa ating mga agent. Masyado nang mahaba ang aking vlog. Please do like my videos na every 7 PM ko ng gabi ina-upload. Malaking tulong po kasi yung sa growth ng aking YouTube channel na nilike niyo po ang aking video at nagli-leave po kayo ng mga comment sa comment section. Maraming salamat!